Hindi ka nakikinig, Rufa. Saying thank you is easy. But I want to kiss you while saying it. Normal ba yun? No, because I want us to be more than friends. Dear Amihan Stories presents The Menu for the CEO and the Triplets. Written by Jean Chua. Pasyon ni Rufai sa magluto at dahil doon ay nagsimula siyang tumanggap ng mga made-to-order na pagkain para sa samot-saring okasyon. Matapos lutuin ng mga order para sa umagang yun, ay agad siya nagpahinga sa sala katabi ng kanyang ina na nagsusulat ng kanilang mga bayarin. Ay, taon-taon na lang talaga. Patas ng patas ang bill natin sa kuryente. Dagdag mo pa na mag-o-on-the-job training ng kapatid mo. Alam mo naman ang kursong HM. Sinabi sa akin ng instructor nila, umaabot daw ng 80 hanggang 100,000 ang gagastusin. Kakayanin kaya natin yun, Rufa. Grade 2 na si Miko sa susunod na pasukan. Tanong nito. Napabuntong hininga na lamang siya. Ayaw makarinig ni Rufaisa ng ganoon habang nagpapahinga. Namamanhid ang braso niya sa kakahalo ng mga niluto buong umaga, pero iyon pang una niyang nalasap bilang tanghalian. Gayunpaman, hindi niya makuhang mainis sa ina, lalo pat nag-aalala lang din ito. Maghahanap po tayo ng paraan habang maaga pa, ma. Kailang mairaos si Cindy ang course na yan. Mabuti nang may makapagtapos naman sa amin. Pahayag niya. Pasensya na kung hindi kita natulungan sa pag-aaral mo, anak, ha. E di sinsanay sa mamahaling restaurant ka nagluluto, di ba? Ay, hayaan na, ma. Saway niya. Ang importante, nakasurvive tayo mula nung mawala si Papa. Hindi nila inasahang mag-anak na maaga palang mamamaalam ang kanyang papa dahil inatake ito sa puso. Talagang silent killer ang sakit na iyon dahil wala man lang naging sintomas bagong bigla ang pagbagsak ng kanyang ama. Ang perang inipon nila para sa kanyang pag-aaral, nagasto sa pag-aasikaso ng libing nito. Mahal pa naman ang gagastusin sa kanyang OJT. Wala nang natira sa kanya, kaya kusa na siyang huminto upang palitan ng kanyang papa sa pagiging breadwinner ng pamilya. Wala pang bagong order sa social media page natin, Rufa. Puro kalokohan pa ang comment sa videos mo. Bakit ba laging may binangkal recipe doon? Subukan mo kanya lutuin na, baka may magpa-reserve. Natawa siya. Sige po, susubukan ko po sa susunod. Ay, nakita ko nga rin pala yung account nung kaklase ko dati sa kolehiyo. Yung nakapangasawa ng mayaman dati kaya tumigil sa pag-aaral. Chinat ko siya, itong sabi niya sa akin. Binasa ni Rufais ang usapan at nahiya para sa kanyang ina. Ma, humingi kayo ng tulong sa kanya? Ano naman? Mayaman siya, tsaka kung magiging stable ang kita mo, maganda yun. Para sa'yo naman yung ginawa ko. Sige na, pumunta ka. Magbihis ka ng maayos. Maging mabait ka, ha? May niyang si Helen. Gusto niya yung professional. Kikitain daw siya ni Ma'am Helen bukas ng umaga para sa trabaho. Hindi na siya tumanggi dahil wala namang mawawala. Nasa edad na siya kung saan lahat ang pwedeng pasukan para kumita, talagang pupuntahan niya. Kinabukasan, agad siyang tumulak para kitain ang kanyang magiging amo sa isang mamahaling restaurant. Ma'am, good morning po. Ako po si Rufaisa. Bumeso sa kanya ang ginang. Hi, Iha. My name is Helen. Nakausap ka na ba ng mama mo? I'm her friend from college. Kailangan mo raw ng trabaho? Umpisa nito. Opo. Maalam po ako sa pagluluto. Good. Nakapagtapos ka ba ng kolehiyo, Rufa? Hindi siya makatingin sa mga mata ng ginang. Hindi po. Masyadong mahal ang kursong tinatapos ko noon. Hindi po kinaya ng budget ko. Ay, di bale. I just wanted to know more about you. Kailangan ko kasi ng taong mapagkakatiwalaan para sa trabahong to. Ano po ba yon, ma'am? Kailangan ko ng personal cook. I can offer you everything that a regular employee of an actual hotel can give. Dagdag sa pagluluto, ikaw din kasi ang maniniguro na kumain nga mga paglulutuan mo. You see, I have a problem with my son and the other kids. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? My son Norbert is very hardworking.
Nakakalimutan niyang kumain minsan o di naman kaya sinasadya niyang ipagpaliban yon para matapos ang lahat ng gawain niya. Ang resulta, nagkaka-ulcer siya at ngayon nagpapagaling sa bahay. Dagdag pa riyan, may 3 ring makukulit na batang kasama niya and they're my late husband's kids from another woman. Hindi maalagaan ni Norbert ang mga yon kasi nagkukulong siya sa study room. Kaya aasahan ko na, hahainan mo sila ng makakain sa tamang oras. Hindi sila magugulo, sadyang worried lang ako na baka hindi sila kumakain ng maayos. My house is very far from where Norbert lives at madalas nagtatravel ako. Hindi ko sila maasikaso. Would you care for them? Napaayos si Rupa sa pag-upo. Napakalaking opportunity po yan sa akin. Salamat, Ma'am Helen. Kailan po ako magsisimula? Bukas sa bukas agad. Let's settle your papers at kung sa paanong paraan mo gustong matanggap ang sweldo. Sagot nito sabay ngiti sa kanya. Curious siya patungkol kay Norbert. Hinanap niya ito sa social media at halos malula dahil isa pala itong newly appointed CEO ng isang tanyag na kumpanya. Nagtataka tuloy siya kung ba't namomroblema ito sa simpleng gawain gaya ng pagkain sa tamang oras. Hindi nagtagal ay nasagot din ang kanyang katanungan. Tahimik na minamanmanan ni Rufaiza ang malaking bahay kung saan siya maninilbihan bilang tagaluto ni Norbert at ng triplets itong kapatid sa ama. Kinakabahan siya sa lalaki ng bahay nito. Baka nga maligaw pa siya sa loob. May mapa kaya si Sir Norbert itong bahay? Tanong niya sa sarili. Pasok na raw po kayo, ma'am. Untag ng isa sa mga gwardya. Agad siyang sumunod at dinala ang notebook na naglalaman ng mga recipe na balak lutuin. Baka natutulog pa si sir kaya dumiretso ko na lang sa kusina. Naglalaro naman sa sala mga bata. Ako si Lito. Kung may kailangan ka magsabi ka lang. Salamat po, sabi niya sa gwardya. Nalulula siya sa laki ng bahay ni Sir Norbert. Hindi siya makapaniwala na may mga tao talagang ganung kayaman. Yung tipong marmol ang sahig at abot langit ang kisame. Bumalik siya sa gate at tinawag si Lito. Kuya Lito, paturo po sana kung saan ang kusina. Magluluto na sana siya habang tulog pa si Sir Norbert. Gising na raw ang mga bata kaya dapat ang mga ito muna ang priority. Tinulungan siya ni Lito. Hindi niya nakita ang mga bata kaya baka naglalaro pa ang mga ito sa kung saang sulok ng bahay. Nag-i-steam siya ng itlog nung bigla na lamang may tumapik sa kanyang balikat. Ay palaka! Tili niya dahil sa gulat. Ba't ba kasi nanggugulat? Nakatayo sa likuran niya si Sir Norbert. Nakasuot ito ng itim na trouser pants at puting polo. May hawak itong laptop sa isang kamay habang inaayos naman ang suot na reading glasses. Ikaw pala sir, sorry po, sorry. Nakakunutan noon ito sa kanya. Palaka? Ba't ka nagluluto ng palaka? This is your first day, di ba? Exotic foods agad, umagang-umaga. Hindi palaka to. Steamed egg lang para hindi mabigla yung sikmura nyo. Ako nga pala si Rufaiza. Good morning po. Mariin siyang tinignan nito mula ulo hanggang paa. Mukhang ang totoo ang sabi-sabi na istrikto ang lalaki. Do you know me? Opo, kayo si Norbert Lahurin. Hinanap ko kayo sa social media, sir. Pinanood dito ang kanyang excited na ekspresyon at bahagyang napangiti. Nice to meet you. Ako na magsasabi sa'yo na huwag kang masyado nagpapaniwala sa mga nakapost online. Karamihan sa mga yun, maling impormasyon lang ang laman. Inilapag na lalaki ang laptop at namaywang. Luto na ba yan? Yes po, wait lang. Ipiplating ko lang para mas maayos tignan. Gusto niya na masiyan ito sa pagkain. Mas gaganahang kumain ng tao kapag kaaya-aya ang nakahanda. Sigurado siya na kahit nasa bahay, may study office ang binata kaya kahit naroon ay nagtatrabaho pa rin. Thanks. Nasa kabilang dulong office ko. Kapag may emergency, puntahan mo lang ako. Opo sir, enjoy your food. Naitabi niya rin ang para sa mga bata. Na-excite siyang kilalanin ng mga ito. Hindi na siya naghintay pa na matagal dahil dumayo ang triplet sa kanyang estasyon sa kusina pagkaalis ni Norbert. Nakasuot lamang ang mga ito ng sando at shorts. Who are you? Masungit na sabi ng isang batang lalaki. Napahawak siya sa dibdib nung makita kung gaano ka-cute ang mga ito.
Bahagyang naiiba ang mukha ng triplets pero magsingtangkad lamang sila. Ang isa ay mukhang takot. Ang nasa gitna ay matapang. Samantalang ang panghuli ay mukhang kuryoso sa kanya. "Why are you in our house?" Tanong ng isa pa. "You look suspicious." Bulalas ang panghuli. Umiling siya sa mga ito. "Kapag may nakilala kayo for the first time, hindi dapat kayo ganyan. Introduce yourself properly and be good. So, hello kids. My name is Rufaisa, but you can call me Ate Rufa, and I will be cooking your meal starting today." Pagpapakilala niya. "The yummy smell is from here." Bulong ng batang mukhang matatakutin sa dalawa. Tumango ang nasa gitna at nakuha pang maglahad ng kamay. "My name is Knight. I'm 9 years old." Excited na tinanggap ni Rufa ang kamay nito at lihim na napangiti. "Nice to meet you, Knight." "Me, my name is Alexander." Pagpapakilala ng batang matatakutin bago sinundot ang huling bata na hindi pa nagpapakilala. "I'm Achilles." Matipid nitong sabi. "Ang tatapang ng pangalan niyo ah. Alexander, is that from Alexander the Great?" Nagkibit-balikat ang bata at tumango. "Ask my mom, not me." Natawa siya sa sagot nito. "Siya nga pala, kids. May niluto ako. You can try and see if you like it. Halika kayo." Alok niya. "Si kuya, bumaba na ba siya para mag-eat?" Tanong ni Achilles sabay sundot sa kanyang baywang. Pinigilan niyang kamay nito. "Oo, nakakain na si kuya mo. Kayo naman ngayon. Did you have breakfast na ba?" "Nag-eat kami ng cereals and milk." Imporma ni Knight sabay silip sa kanyang mukha. "Is this the one you cooked? Hindi siya nice. It's like expired jelly." "No, masarap yan. As in. Try mo. It looks pretty like me, di ba?" Biro niya. Seryoso namang umiling ang tatlo kaya nabura ang ngiti niya. "Okay, sige na. Hindi na ako maganda." Pakakainin niya ng maraming gulay ang masusungit na kasama niya sa bahay na yon. Magkapatid nga sila. Pareho mga suplado. Sabi niya sa sarili. Samantala, umakyat naman si Norbert sa hagdan. Maingat upang hindi niya matapon ang steamed egg na ginawa ng kanyang personal cook. Sa kanyang laptop naman, panayantawan ng kanyang kababata na ngayon ay sekretary na niya. "What? Seryoso ba si Tita Helen? Talaga nag-hire pa ng cook para sa'yo?" Tudyo pa nito. Sinaman niya ng tingin si Lance. "Hindi naman ako ang focus nun kundi ang mga bata. I can cook for myself. As for the triplets, di ko sila maasikaso na maayos dahil sa trabaho. I'm busy. Mas mabuti nang mag-hire ng magpapakain sa kanila. Those kids won't even talk to me." "Well, kung hindi ka rin stricto sa mga kapatid mo, hindi sana malayo yung loob nila sa'yo. I'll call you back. Remember to smile at the kids, ha? Hindi yan parte ng trabaho ko. Alright, bye." Pumasok siya ng silid at sinimulan sundot-sundutin ng umaalog-alog na steamed egg. Sa tuwing naaalala niya ang mukha ng kanilang personal cook, natatawa siya na parabang ewan. Binuo niya ang sarili mula sa anino ng yumao niyang ama pero nagulat na lang siya nang malamang may ibang pamilya pala ito na itinatago mula sa kanila. Nabalot ng kahihiyan ng reputasyon ng kanilang kumpanya. Na-question pa ang kanyang pagiging CEO kaya halos gapangin niya ang office araw-araw. Mapatunayan lang sa board na magaling din siya at hindi niya ipapahiya ang imahe ng kanilang business. Nakakawalang ganang kumain araw-araw ang pressure dahil hindi lang siya ang gustong mamuno sa kumpanya. Everyone wants to be the chief executive officer. Kapag naungusan siya, kahit kaunti at nag-aberya, pwede siyang palitan ng mga mas magaling pa sa kanya. Nariyan pa ang triplets na anak ng kanyang ama sa ibang babae. Siyang inatasang magbantay sa mga ito dahil matanda na ang mom niya. He's left to care for them. Nakakabanas. Hindi siya galit sa mga bata pero naiinis siya sa kanilang sitwasyon. Hindi niya namalaya na wala na palang laman ang mangkok. Naubos na niya ang pagkain. Saglit siya natigilan pero agad ding bumaba para ibalik ang lalagyan sa kusina. "Kumusta sir? Naubos niyo ba?" Bungad ng babaeng agad na lumapit sa kanya. Tinignan nito ang mangkok at masayang tumango. "Wow, very good naman si boss." Pakiramdam ni Norbert, tumangkad siya ng isang dangkal dahil sa pa-very good ito sa kanya. Marami ang pumaplastik sa kanya sa trabaho, pero come on, kailan ba siya nakarinig ng very good? Kahit ma'am niya hindi ganun.
Nagbibiro man itong si Rofaisa, napagaan nito ang kanyang mood. It's great. Thank you. Sabi niya. Namulang pisngin nito at maluhaluhang hinawakan ng dibdib. Talaga? Mabuti naman na tagustuhan niyo. Hindi ako mapili sa pagkain, kaya basta masarap, mauubos ko yan. Okay po. Kapag may allergy kayo, mga sangkap na ayaw niyo sa pagkain, magsabi lang kayo para maiwasan ko. Naglabas ng notebook si Rofaisa, kaya inalala niya na lamang ang mga paboritong pagkain ng mga bata, pati na mga ayaw ng mga itong kainin. Yan lang ang alam ko. Napangiti ang babae. Puro naman tungkol sa mga bata mga to, sir. Paano kayo? Okay sa akin ang kahit ano. Namulsa siya habang napapaisip. Tingin ko, magugustuhan ko lahat ang lulutuin mo. Graceful kong kumilos at palangiti si Rofaisa. Marami na siya nakakasalamuhang iba't ibang klase ng tao pagdating sa trabaho, kaya alam na niya ang babaeng ito ay masipag at mabait. Pag-uwi naman ni Rofaisa, parang nanumbalik siya sa realidad mula sa malapantasyang bahay ni Norbert. Ang munti nilang tahanan ay simpleng-simple kung ikukumpara doon. Bumungad sa kanyang pamilyar na amoy ng ginisang bawang at naghalo-halong boses sa loob ng bahay. Mukhang magluluto pa lang ng hapunan ng kanyang ina. Ma! Nandito na ako! Sigaw niya habang hinuhubad ang sapatos. Agad na sumalubong sa kanya ang bunso niyang kapatid, si Miko, na may hawak pang laruang kotse. Ate! Anong pasalubong ko? Pasalubong agad, wala pang ang sweldo. Natatawa niyang sagot sabay malambing na hinawakan ng ulo nito. Ang bilis mo talaga pagdating sa pasalubong ah. Mula sa kusina, sumilip ang nanay niyang si Marisa. Oh, kumusta ang trabaho mo doon kina Helen? Namimigay ba ng jacket ang amo mo? Napangiwi si Rofaisa habang nagtatanggal ng bag. Ma, hindi naman husang game show si Sir Norbert. Okay rin ang mga bata, mababait naman sila. Wala ba lalaking staff yung boss mo? Kayo lang talaga ang nasa bahay? Ngumiti siya nang maalala ang mga bata kanina. Opo, maagang umalis yung mga naglilinis. May mga gwardiya naman sa gate. Ang daming pogi doon kina Sir Norbert, ma. Para mga bida sa palabas sa mga tao sa subdivision nila, ganun. Siyempre walang makakalamang sa kakisigan ng kanyang amo. May ulcer man ito at may pagkamasungit, hindi naman maitatanggi na gwapo talaga ito. Matangkad, moreno at para bang may pagka-foreigner ang dating. Pogi ka mo. Baka mamaya malalaman ko na lang na mag-aasawa ka na ha. Anang mama niya. Agad-agad? Hindi naman ang layo naman ang inabot nyo. Saan pa ba pupunta yon? Hanggat maaari sana, huwag ka munang gumugusto ng kahit sino riyan. Pag nag-asawa ka, paano kami ni na Cindy at Miko? Iiwan mo na kami. Nabura ang kanyang ngiti. Crush lang naman, ma. Hindi naman ako magugustuhan ng mga taga doon kaya hindi nyo na kailangang ipag-alala yan. Babae ka. Babae rin ako. Saka ka na magnobyo kapag tapos na mag-aral si na Cindy at Miko. Ano ba bang nagagawa ng mga matres? Siyempre, nabubuntes. Priority mo dapat ang mga kapatid mo. Masyado pang bata si Miko. Matanda na siya kung hihintayin niya pang magtapos ito. May pupulot pa kaya sa kanya kapag umabot siya ng 50? Umakyat na siya sa kwarto nila ni Cindy at naabutan ng kapatid na nagbabasa ng libro. Bumati ito sa kanya bago pinandar ang electric fan at hinilot ang kanyang likod. Hayaan mo si mama ate, huwag kang makinig doon. Sabi nito. Narinig mo usapan namin? Oo, ba't di kami nang tumanggi kay mama ate? Hindi naman anak ni Papa si Miko eh. Ayaw nga niya magtrabaho para mapag-aral ang batang yun. Huminga siya ng malalim. Hindi niloko ni mama si Papa, okay? Ipinagbuntis niya si Miko nang wala na si Papa kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi man lang pinaabot ni mama ng 1 taon ng pagkawala ni Papa bago siya naghanap ng iba. Tapos ngayon iniwan siya ng lalaking yun, sa'yo iaasan lahat. Pinalitan na lamang niya ang usapan. Ay, kumusta yung mga major subjects mo? Nairaraos mo naman ba? Oo ate, huwag kang mag-alala, easy sa akin yun. May tuturuan nga pala akong bata bukas kaya baka gabihin ako sa pag-uwi. Nakahinga siya na maluwag dahil sa wakas. Nailayo ng usapan sa kanyang ina. Kahit siya mismo, may kinikimkim na pagtatampo dito pero alang-alang sa ikatatahimik ng bahay, kinailangan niyang itikom ang bibig. Mabait na bata si Miko kaya walang kaso kung siya magpapaaral dito. Baliktarin man ang mundo, magkapatid sila.
kaya dapat lang na magtulungan. Kinabukasan, naabutan niyang tulog ang triplet sa malamig na sahig ng living room. Binuhat niya mga ito patungo sa sofa bago tumuloy sa kusina. Naabutan niya si Norbert doon na nagkakape. Bumati siya dito bago na maywang. Okay na po ba sa inyong uminom ng ganyan? Di ba masama yun sa mga may ulcer? Malakas ang acid ng kape ah. Usig niya habang hinahanda ang mga gagamitin sa pagluluto. Umiling ang lalaki at masungit na sumagot. Coffee is my morning routine. Ito na lang ang nagpapabangon sa akin. Ipagbabawal niyo pa. Napangiwi siya habang ginagayat ang bawang na gagamitin para sa fried rice. Ang mga bata rin po, nakahiga sa malamig na sahig at wala pang kumot. Kakabagi na mga yon at sasakitan tiyan, kawawa naman. Nung 9 years old ako, hindi ako gaya nila na makulit at pasaway. May kwarto sila pero mas pinipili nilang mahiga doon. Nung kaedad ko sila, I'm responsible. Kaya kung magkasakit man ang mga yon, edi papagamot ko, but they should learn their lesson. Sa susunod, hindi na nila gagawin yan pag nagresulta na ang pagiging pasaway nila. Hindi niya maiwasang mailing dahil sa narinig. Kinalmahan niya ang boses. Sir, huwag niyong masamain to pero kasi pwede namang huwag nang paabutin sa ganun ang problema. Nakakaintindi naman siguro sila kung pagsasabihan na maigi. Lalo na si Alexander, matatakutin yun eh. Mas kilala mo pala ang mga tiyanak na yun kesa sa akin. They are my little half-brothers. Tumikim si Norbert at sumandal sa counter. Ako na magsasabi sa'yo, don't trust those little devils so much. Minsan, nakakabatay ang maling akala. Pinagsasabi nito, di dapat tawagin na devil ng mga bata lalo na kung mabait naman sila sa kabila ng kaunting kapilyuhan. Sabi niya sa sarili. Para sa kanya, naiinis lang si Norbert sa mga bata dahil anak ang mga ito sa labas ng ama nito at lumantad lang nung mamatay ang matanda. Kahit sino talaga ay magugulat at maiinis sa ginawang paglilihim ng ama nito. I'm going. Hindi soundproof ang buong bahay at malapit lang ang study room ko kaya hanggat maaari ayoko makarinig ng mga malalakas na ingay. Bili ng lalaki bago ito lumakad paalis ng kusina. Kakatok ako mamaya para sa almusal mo, sir. Sabi niya bago nagpatuloy sa gawain. Nag-focus siya sa pagluluto at hindi napansin ang pagpasok ni Knight sa kusina. Niyakap siya nito mula sa likod. Good morning, Mi! Bati nito. Mukhang tulog pa ang diwa ng bata kaya ito nang yayakap. Kumirot ang kanyang puso. Hello, Knight. Ang aga mong magising ah. Mabilis na nalukot ang mukha nito nang makita ang kanyang mukha. You're ugly. My mommy is not ugly. Bumalik ito sa sala at muling humiga sa sahig. Natameme siya dahil sa narinig. Hinawakan niya ang sariling mukha at napalunok. Oh, wow! Pasensya naman kung hindi ako singganda ng mami mo ah. Tinapos niya ang paghahanda at nagtabi ng para kay Norbert. Lumabas siya para tawagin ang mga bata pero wala na ang mga ito sa sala. Inuna niya muna ang boss na bigyan ng pagkain saka nagtanong. Sir, wala po sa sala ang mga bata. Saan ko po sila makikita? Nag-angat ang tingin si Norbert. Kuminang pa ang salamin nito sa mata dahil sa sinag ng araw mula sa bintana. Baka nasa kwarto sila. You're free to enter every room. Kailangang mapakain sila sa tamang oras. The kids are still growing, so I'll leave them to you. Sige po. Anya, saka naghalughog kung saan-saan. Kinakabahan na siya dahil hindi niya pa rin nakikita ang mga bata. Lumabas na siya para magtanong sa gwardya at pati ito ay nagtaka din. Rufa, wala namang bata na dumaan dito. Nasa loob lang mga yon. Mapagbiro ang triplets na kapatid ni Sir kaya sabayan mo na lang. Di maabot na mga yun ng bakod kaya kahit mabali ang leg mo sa katitingala, wala kang mahahanap dyan. Sige, papasok na ako ulit. Naisipan niyang buksan lahat ng pwedeng pagtaguan ng mga bata hanggang sa matanaw niya ang malaking washing machine. Kinikilabutan siya, isiping baka nasa loob ang isa sa triplets. Mabilis niyang binuksan ng takip at halos mahimatay noong bumulaga sa kanya ang panggugulat ni Achilles. Boo! Ah! Ano ba? Bakit ka nagtatago dyan? Alam mo bang pwede kang mapahamak sa pinagagagawa mo? Ikaw bata ka! Inabot niya ang pisngi nito at pinisilyo na malakas. Paano kung may nakapindot dyan at nagpaikot-ikot ka ha? Ouch! Let go, you witch! Daing nito. Bad person! Bakit ka ba sumisigaw? No one is going to look for me anyway! Ako! Hinahanap ko kayo ng mga kapatid mo. Inutusan ako ni kuya mo na pakainin kayong tatlo. Labas na dyan!
Liar! Kuya is not going to look for us. Malungkot na sabi ni Achilles bago patabog na umalis mula sa washing machine. Umangil pa ito sa kanya bago nagmarcha papunta ng kusina. Napahawak tuloy siya sa noo. Ngayon, saan naman kaya nagpunta sina Alexander at Knight? Umuga ang cabinet na lalagyan ng mga sabon at bleach sa kanyang uluhan. Napatulala na lang siya sa damit ni Alexander na umuusli sa siwang ng cabinet. Hindi yun maisara na maayos dahil sa batang nagtatago sa loob. At ikaw, paano ka napunta riyan sa taas? Tanong niya. Sumilip ang mukha ng bata at masayang bituksan ng cabinet. Are you talking to me? Kanino pa ba kung hindi sa'yo? Baba, ngayon din. Lumundag si Alexander kaya naman nagmamadali niya itong sinalo. Halos matumbas silang dalawa dahil sa bigat. Aray ko naman! Ang bigat mo, Alexander! Humagikik ang bata. Hindi mo mahahanap si Knight. He's good at hiding. Pagbibida pa nito. Ah, ganon. Then fine. Magugutom siya kung hindi siya lalabas para kumain. Maghihirap siya dahil lang din sa laro niya na yan. Basta, hindi kumakain ng bata, lumilit sila. Ayaw ba niyan tumangkad gaya ni Sir Norbert? Lumabas agad si Knight sa pagtatago. Nasa loob pala ito na lalagyan para sa pagpaplansya. Nagpagpag ito ng kamay. I was cleaning here kasi malikabok. I'm not really hiding, duh. Palusot nito. Natawa si Alexander. Liar! Let's go! Let's eat! Napailing na lamang si Rufa. Mukhang may ideya na siya sa sinabi ni Norbert kanina. Sa una lang mahininang triplets dahil kalaunan ay lumalabas na ang totoong kulay. Paano kaya siya magsusurvive sa mga ito? Lumipas ang 1 linggo at napagtanto ni Rufaisa na wala nang mas malupit na bata kaysa sa triplets na inaalagaan niya. Kahit trabaho niya lang napaghandaan ng mga ito na makakain, pahirapan naman kung habulin at papirmihin ang mga ito sa isang lugar. Minsan lang tumutulong si Norbert kapag sobrang ingay na nila sa labas, kaya solong-solo niyang pasaway na triplets. Knight, bitawan mo yung remote TV, kakain na! Pagtawag niya sa leader ng 3 Musketeers. What's the ulam? Pinakbet para healthy. Nalukot ang mukha ng bata. Ayoko sa vegetables! Talaga? Paano ba yan? Naluto ko na. Masasayang ang pagkain kung hindi ka kakain. Nakuha pa nitong umirap sa kanya. Maraming pwedeng lutuin sa ref, you're just lazy. Hindi ako lazy Yung kuya mo nag-utos na gulay naman ang kainin nyo ngayon. Tatawagin ko ba lazy si Sir Norbert? Sabihin ko, ikaw may sabi. Mabilis itong tumayo at pumunta ng kusina. Sumunod naman siya habang nakangiti. Stop using Kuya Norbert's name. Hindi naman kayo close pero sumbong ka ng sumbong sa kanya. Reklamo nito. Nabura ang kanyang ngiti. Ang totoo niyan, hindi naman siya nagsusumbong kahit kailan. Tinitiis niya mga ito at paulit-ulit na iniintindi dahil ayaw niya na minsan din siya naging bata. Malalim ang pinaguhugutan ng mga ito. Nalaman niya na tumigil muna sa pag-aaral ang 3 dahil sa bullying na natatanggap sa eskwela, buhat ng kumalat na anak ang mga ito sa labas. Aasikasuhin pa ni Ma'am Helen ang mga papeles ng mga bata para mapabilang sa pamilya at mabahagian ng mamanahin. Nalayo ang triplet sa kanilang ina, kaya alam niya na baka iyon ang dahilan ng pagre-rebelde ng mga ito. Kakausapin ko ang kuya niyo. Alam ko nahihirapan kayong makipaglapit sa kanya dahil ang layo ng agwat ng edad niyo. Pero hindi naman kayo dapat matakot Pangangaral niya habang tinutulungan ng mga ito na abutin ang pagkain sa gitna ng mesa. Ang bait-bait kaya ni Sir Norbert. Easy for you to say, hindi naman ikaw ang anak sa labas Ungot ni Knight. Nasaktan siya sa narinig. Hindi dapat ganoon ang mindset ng isang 9 na taong gulang na bata. Tinitigan niya ito. Knight, anak ka pa rin ba sa labas kung nandito ka na sa loob? Pareho kayo ng apelyido ng kuya mo. Nasa isip mo lang yan. No. Totoo ang sabi ni Knight, Ate Rufa. Saba ni Alexander habang kumakain. Sabi ni Mama, baka hindi maging happy si Ma'am Helen at Kuya Norbert sa amin. Nasa na bang mama niyo ngayon? Tanong niya. Nag-work siya kay Ma'am Helen at nagta-travel siya around the world. Sabi ni Kuya Norbert, kuya namin siya pero never kami nag-play na magkasama. Sabi ni Knight, baka nalimutan na ni Kuya yung sinabi niya. He does important things and we are not important. Sabi naman ni Achilles. Napangiwi siya ng bahagya. Ganito na lang.
Tutulungan ko kayong mapalapit kay Sir Norbert. Tapos bilang kapalit, huwag kayong pasaway at sumunod kayo lagi sa mga sasabihin ko. Okay ba? Naningkit ang mga mata ni Nay. Hindi naman makikinig sa'yo si Kuya Norbert. You just cook for us, remember? Ba't kanyang pakikinggan? Kumapit si Rufaisa sa mesa at huminga ng malalim. Tama. I only cook for you guys. Kaya sasabihan ko si Sir Norbert na, kung gusto mo masarap ang pagkain ihahain ko sa'yo, listen to me. Oh, ganyan ang atake ko. Pwede naman, di ba? Listen to what? Untag ng lalaking paksa ng kanilang tsismisan. Nasamid sa sariling laway si Rufa at umubo na malakas. Sir, iakyat ko na po maya-maya ang pagkain nyo. Umiling ito at tumitig sa kanya. I want it now. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din. Tinignan pa nito ang mga bata ng ilang segundo bago umalis. See? He didn't even speak to us. Obserbasyon ni Achilles na sinang-ayunan ng dalawa pa nitong kapatid. Siya naman ay napabuntong hininga na lang. Mahirap palang ipagtanggol si Norbert. Agad siyang sumunod at dinala ang pagkain nito gamit ang tray. Pagpasok niya sa silid, nakaabang na ang lalaki sa kanyang pagdating. Rufaisa, tapatin mo nga ako. Ano yung pinag-uusapan niyo kanina? I heard my name so don't lie to me. May sinasabi ba ang mga bata tungkol sa akin? Usig nito. Tumango naman siya agad. Nabanggit nila sa akin na hindi mo raw sila kinakausap. Iniisip tuloy nila na baka naman kaya ka ganun dahil anak sila sa labas at hindi mo sila tanggap. Pagyak na tumawa ang binata. Hindi totoo yan. I like them. Sa edad ko to, natutuwa ako kapag nakakakita ng mga bata. Ang tahimik ng bahay pero nung dumating sila, para nagkaroon ulit ng buhay ang bawat sila dito. Sir, wag mo naman sanang masamay na sasabihin ko pero dapat kasi vocal ka sa nararamdaman mo sa mga bata. Wala silang kamuwang-muwang sa mundo at umaasa lang sa pagtuturo ng mga nakakatanda sa kanila. Hindi naman nila nababasa ang isip mo kaya sana kausapin mo sila ng madalas. Pakiramdam ko kasi tinitingala ka nila at gusto nila na mapansin mo. Humalukikip si Norbert at ilang segundong natahimik. Nabigyan tuloy siya ng pagkakataon na titigan sa malapitan ang makinis itong mukha at malapad na balikat. Napalunok siya. So, what are you thinking? Ikaw, sagot niya. Naningkit ang mga mata ni Norbert kaya natauhan siya. Ang ibig kong sabihin, ikaw lang nakakaalam po ano nga ba dapat ang gawin. Total na sa bahay ka naman, pwede naman siguro na maglaan ka kahit 2 oras lang para sa mga bata. Bumuntong hininga ang lalaki at simpleng tumango. Sige, pag-iisipan ko yan. Just call me Norbert. We should be friends now. Sinesermonan mo ako lagi. Di naman lagi, ngayon lang ulit. Napangiti siya sa wakas. May maganda siyang balita para sa triplets na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kinagabihan, himalang tumulong ang mga bata sa kanyang pagluluto at paglalatag ng mga plato sa mesa. Mukhang bored na rin ang mga ito sa pagpaprank sa kanya. Kamakailan lang, binigyan siya ng mga ito ng isang lata na may lamang ipis sa loob. Hindi man lang siya nagulat at tiniris niya pang insekto sa harap ng mga ito habang nakangiti. Imbes siyang matakot, ang mga ito pa ang namangha sa kanya. It's done! Kakain na tayo! Sigaw ni Alexander. Sinanyasan niya ito na babaan ng boses dahil baka mabulabog si Norbert. Ilalabas ko lang ang ginawa nating juice with jelly, teka lang. Umalis siya saglit para kunin ang pitchel at pagbalik niya. Halos hindi na makahinga ang mga bata dahil sa presensya ni Norbert habang nakaupo ito sa kabilang dulo ng mesa. Sir Norbert, dito ka maghahapunan ngayon? Tanong niya. Oo, maaga natapos ang pagre-review ko ng mga kontrata. Inuulit ko, kahit Norbert na lang ang itawag mo sa akin, matagal ka na rito. You shouldn't be so distant with me, Rufa. Namimilog ang mga mata ng triplets. Kanya-kanyang sundot ang mga ito sa isa't isa, pero wala ni isa makapagsalita. Kung dati ang panakot sa mga bata ay mga pulis, sa tatlong to kahit si Norbert lang ay sapat na. Natawa tuloy siya. Sige, ikukuha lang kita ng plato at kubyertos. Thank you. Akala niya ay magiging tense ang gabing yon, pero buti na lang at wala naman nangyaring sagutan. Marahil yun ay kagagawa ni Norbert na halos siya lang ang kinakausap. Naiilang din ito sa mga bata. Hinatid pa siya ni Norbert sa gate pagkatapos ng lahat. I want to get close to the kids.
Anong pwedeng gawin namin? Just give me ideas. Sad nito. Games, chichirya. Sagot niya habang nagbibilang sa daliri. Doon sila mahilig. Mariin siya nitong tinignan na para bang hindi sumasang-ayon sa kahit anong nabanggit niya. Pinitik pa nito ang kanyang noo. Aray ko! Mababaw lang naman ang kasiyahan ng mga bata. Depensa niya sa sarili. Hindi mababaw ang UTI. Masama ang junk foods. We should do some outdoor activities. Sa edad nila, dapat naglalaro sila sa labas at nagpapapawis. Tutulungan kita. Kailan ka ba libre? Bukas sa bukas. Sagot ni Norbert bago nakipag-appear sa kanya. Good job for today. Sasabihan ko si mama na bigyan ka ng raise. Yun o! Salamat boss ha! Ngumiti ang lalaki kaya napatitig siya dito ng ilang segundo. You can go na. Nangangali ng braso ko sa kakahawak nitong gate. Sabi ni Norbert. Agad siyang lumabas at malamiyang tumawa. Sige. See you. Mag-ingat ka pa uwi. Kinabukasan, maaga siyang dumating sa bahay ni Norbert at naghanda ng light breakfast. Kumatok siya sa opisina ng lalaki pero hindi ito sumagot, kaya naisip niyang baka nasa master's bedroom pa ito. Pinuntahan niya ang silid at tinawag ang boss. Norbert, gising ka na ba? Bumukas ang pinto at bumalaga sa kanya ang lalaki na nakasuot lamang ng simpleng pants at itim na t-shirt. Katatapos lang nitong maligo at kasalukuyang nagpapatuyo ng buhok. Yes, nakapagluto ka na ba? Tanong nito. Hindi sanay si Rufa na makitang nakapambahay ang kanyang boss. Madalas kasing nakikita niya itong nakapolo kahit nasa study room lang dahil may online meetings pa rin na ginagawa. Mas naging approachable itong tignan ngayong casual ang suot. Oo. Bumaba ka na para kumain. Gigisingin ko lang ang 3. Ipinilig ni Norbert ang ulot na tawa. Kung may bisita ako, mapagkakamalan tayo bilang pamilya dito sa bahay. It's like you're my wife and they're my kids. Napaayos siya ng buhok habang nakangiti. Hindi pa pasabilang white material ang mukhang to. Sige, doon na muna ako. Umalis siya at pinuntahan ang silid ng 3. May kanya-kanyang kama mga ito sa isang malaking silid, kaya hindi nag-aaway ang mga ito sa pwesto. Dahil responsable naman ang mga bata, nakakaya ng mga itong asikasuhin ng sarili dahil iyon daw ang turo ng kanilang ina sa mga ito. Nalaman ni Rufa ng ina ng mga bata ay ang mismong sekretary ng yumaong ama ni Norbert. At ang babaeng yon ay matalik na kaibigan ni Ma'am Helen noon. Tinulungan ni Ma'am Helen ang babae na makapagtrabaho at sumahod na malaki. Ito pa ang tinatanong ni Ma'am Helen kung may babae bang nagugulo sa asawa. Pero ang ending, ang dapat na kaibigang yun pa pala ang naging kabit. Namangha siya sa kabaitan ni Ma'am Helen dahil sa kabila na nangyari. Pinatawad niya ang babaeng nagtraidor dito at binigyan pa rin ito ng trabaho alang-alang sa triplets. Kung sa kanya yun nangyari, baka may magawa siyang hindi maganda. Good morning, boys! Bati niya pagpasok sa loob ng silid. Unang gumising si Alexander. I'm up! Tumango si Rufa at nag-thumbs up dito. Lumapit siya sa kama ni Achilles at hinila ang binti ng bata. Wow! Kukunin kita! Pananakot niya dito. Nakangiting bumangon ang bata at nag-unat. You're not scary, Ate Rufa. Talaga? Paano kung sabihin ko nasa baba na si Kuya Norbert niyo pero kayo nandito pa rin? Mabilis na nagsipulasan ng dalawa at patakbong umalis ang kwarto. Naiwan siya upang harapin ng tulog pa rin at nakabukang kang si Knight. Uy, buddy, gising na. Ikaw na lang naiwan dito. Sabi niya. Umupo siya sa kama upang abutin ang balikat ito. Nagulat siya nung yakapin ni Knight ang kanyang bewang. Good morning. Bati nito. Malungkot siyang umiti. Miss mo na talaga ang mama mo, no? Nag-unat ito at umiling. Alexander is right. You are so silly. Alam kong ikaw sa Ate Rufa when I hugged you. Bumangon ito at nagtatakbong umalis. Naiwan siyang gulat na napahawak sa dibdib. Talagamang niyakap siya ni Knight, ang leader ng 3 Musketeers na makukulit at pasaway. Nakahinga siya na maluwag dahil sa saya. Akala niya ay mananatiling masungit ang mga bata sa kanya, pero mabuti na lang at unti-unti na nag-o-open up ang mga ito. Higit sa pagiging tagaluto sa mga bata, may puwang sa puso niya na gustong makatulong at makitang maging close ang triplets kay Norbert.
Alam niya kasi na hindi pababayaan ng binata ang mga bata, oras na mas maging close pa ang mga ito. Naabutan niya naghihintay ang apat sa kanyang pagdating. Kumain na dapat kayo, sabi niya bago umupo sa kabilang dulo ng mesa. We will eat together. Sinong gustong mag-lead ng prayer? Tugon ni Norbert. Nag-angat ng kamay si Alexander at pinangunahan ang pagpapasalamat sa natanggap na pagkain bago kumain ng lahat. Naalala ko, may mga decorations sa bodega na hindi pa naikakabit sa likod. I'm thinking, we should do it today. Okay ba sa inyo? Alok ni Norbert. Let's have pizza afterwards. Napatingin ng mga bata kay Rufa na para bang bilib na bilib sa kanyang powers. Gumiti lamang siya at sumenyas na sagutin ng mga itong kuya na naghihintay. What kind of decorations, kuya? Tanong ni Knight. Mga maliliit na anghel, cartoon characters, ganyan. Ipinagawa ko yun para sana isabit sa lights na nasa bakura natin. May mga figurines din. Ikalat natin sila sa mga halaman at batuhan doon. Wow! I like that! Buliles ni Achilles bago binilisan ng pagkain. Nagsalin si Rufa ng juice sa baso, samantalang si Norbert ang sumaway dito. Aki, dahan-dahan lang at baka mabulunan ka. Nakangiting tumango ang bata. I can eat a lot, kuya. Me too. Dagdag ni Alexander samantalang si Knight ay umiling. Konti lang ako kumain. So, if we become poor, kuya, I will not be a problem. Sumeryoso ang mukha ni Norbert. Hindi mo dapat iniisip yan. Ako ang magbabantay sa inyo. I will work hard to give you all a comfortable life. I promise that. Masayang pinanood ni Rufa ang usapan ng magkakapatid. Namiss niya ng bahagya si Miko. Sa susunod, kakausapin niya si Norbert kung pwede bang dalhin niya ang batang yun doon para makalaro nito ang triplets. Matapos magpatunaw ng kinain, nakatoka si Rufa at Norbert na buhati ng mga karton ng figurines papunta sa bakuran habang ang mga bata ay naghihintay sa kanila. Hindi ko nagustuhan ang sinabi ni Knight kanina. Sa palagay ko, akala nila ipaalisin ko sila anytime and that's not true. Daing ng binata habang nasa bodega sila. Bigyan mo ng time. Lagi ka rin kayang nakasubsob sa trabaho kaya hindi ka nila maintindihan. Simple lang ang isip ng mga bata. Mas magandang iparamdam mo sa kanila gamit ang kilos na hindi sila disposable. Napubuntong hininga siya saka nagtanong. Nga pala, anong plano mo kung sakali man na mag-asawa ka? Nag-iwas ng tingin si Norbert. Hindi ko iiwan ng mga kapatid ko. Iniwan na sila ng biological mom nila sa amin. Ayoko namang ipilit sa nanay ko ang pag-alaga sa kanila. The remaining candidate, it's only me. Kung magpapakasal man ako, dun sa babaeng tanggap ang mga kapatid ko, I don't expect her to care for them. Kaya nila sarili nila. But they're not going anywhere. Dito sila sa akin titira. As for now, I'm single. Ganyan na ganyan din ako sa kapatid ko. Really? What's the matter? Kuryosong tanong nito at talagang namaywang pa. Nung mamatay ang papa namin, nag-asawa ulit si mama. Nagkanak sila, tapos umalis din ang lalaki niya. Ngayon, ako rin ang inaasahan sa bahay na sumuporta sa bata. Tanggap ko naman siya at mahal ko ang kapatid ko. Kapag may oras, dadaling ko siya dito para may kalaruan 3. Mabait na bata yung si Miko. Salaysay niya habang pinapagpag ang alikabok sa mga kahon. Lumapit naman sa kanya si Norbert at pinunasan ng pawis na namumuo sa kanyang mukha. Thank you for helping me. Ang original job description mo ay tagaluto. Pero mula na dumating ka sa bahay, kung ano-ano na lang ang dinanas mo mula sa mga bata. Napangiti na lang siya. Wala yun. Hindi naman umubra sa akin ang prank sa mga kapatid mo. Naiintindihan ko na nanlilimos lang sila ng atensyon. Kung alam mo lang ang laki ng ibinayad ni Ma'am Helen sa akin, kulang na kulang pa nga mga ginagawa ko kung tutuusin eh. If Mom likes you, papel lang para sa kanyang pera kung pagastusan ka. Now, if she hates you, hindi ka niya titingnan man lang. Umayo si Norbert. I like your smile, by the way. Nakalabas lahat ng ngipin mo, pati ng gilagid. I feel happy. Sabi nito. In English mo pa sinabi na natatawa ka sa mukha ko Sumbat niya. Ngumiti ang lalaki at bahagyang umiling. Nope. I said, natutuwa ako, hindi natatawa ako. Sus, palusot ka pa ha? You're silly. Yung malita ka lang dalin mo. Paalala nito. Pwede namang ipatong ang maliliit sa malaking kahon sa kasabay na buhatin, di ba?
This is my exercise. Hayaan mo ko. Pagkatapos mo dyan, samahan mo na muna mga bata. Naunang matapos si Rufa, kaya nagpunta siya kina Alexander. Nasa lilim ng puno ang tatlo at nakahiga sa damuhan. Oh, ba't nakahiga na kayo dyan? Pagod na? Hindi pa nga tayo nagsisimula eh. Untag niya saka humiga sa tabi ng mga ito. Kumapit agad sa kanya si Alexander. Thank you. You kept your promise. Hindi na nagkukulong sa kwarto si kuya dahil sa amin. Napakurap siya sa kawalan. Ano nga ulit yun sinabi mo, Alex? I'm saying thank you kasi napapayag mo si kuya na pansinin kami. Simpleng sabi nito. Napaupo siya nang wala sa oras at tinitigan ng tatlo pa isa-isa. Kakalaruhin ko lang. Ang kuya nyo nag-initiate na pansinin kayo. Kusa niya yung naramdaman, okay? Isa pa, hindi nagkukulong si kuya nyo sa kwarto kasi ayaw niya kayo makita. He's just busy. Itong bahay niya to. This is paid off by his work. Saglit na napaisip si Alexander at tumango. I like this house. Marami akong mapagtataguan lugar. You still can't beat me. Sagot ni Knight sa kapatid bago lumingon kay Rufa. Kung may palakihan ng bahay ang classmates ko sa susunod, I will win. Natawa siya. Uso pa pala yan ngayon? Tumango si Achilles. Yes, nung one time may classmates, nag-play kami. Name something others doesn't have. Marami kasi silang toys na hindi madaling bilhin. And then sabi ng isa sa kanila, raise your hand if you have a father and I don't have one anymore. And they laughed. Hindi na natuloy makangiti si Rufa. Ay talaga? Pinagtripan kang ganon? It's not that bad. Pero nang pinagtatawanan na kami lagi, umalis kami ng school kahit may klase pa. Magta-transfer kami malapit dito, sabi ni Ma'am Helen. We will adjust better kung sa susunod na taon na kami magsisimula ulit sa school. Salaysay nito. Okay naman ba kayo kay Ma'am Helen? Tanong niya habang tinitignan ang pagdating ni Norbert. Bumalik naman ito sa bodega para kunin ang iba pa. Ma'am Helen is very kind. Kapag dumadalaw siya dito, may dala siya laging ice cream and other food. She takes us out para mamasyal and then uuwi. Saan ni Alexander? Napatango siya. Talaga namang mabait si Ma'am Helen. Umakbay siya kay Knight. Miss mo na ba ang school? Nope, but I miss meeting your friends. Sagot nito. Next time, may papakilala ako sa inyo. You guys will like him dahil mabait siya at pala kaibigan. Miko ang pangalan niya, and he's my brother. Okay. Sumilip si Knight sa kanya at hinigit ang manggas ng kanyang suot na damit. I'm sorry, we've pranked him before. I'm really sorry I called you ugly. Ginulo niya ang buhok nito habang nakangiti. Good. I accept your apology. Kapag nakagawa ka ng mali, kailangang akuin mo yon at humingi ka ng tawad. That's a good example sa mga kapatid mo. Sumuksok si Achilles sa kanyang tabi. Me too. I'm sorry, Ate Rufa. I actually like you a lot. Masarap magluto sa Ate Rufa. I definitely like her more kesa kay Kuya. Pagbibida ni Alexander. Talaga lang ah. Sino nga uli yung takot at nauutal pag kaharap ang kuya niya? Pangungulit niya sa bata na ikinasimangot ito. Kuya is like the biggest star. Sagot ng bata. Sumang-ayon pang iba nitong kapatid. Kuya Norbert is so tall and handsome and his clothes are so great. Saad ni Aki. Achilles is right, Ate Rufa. Lagi ding may kausap si kuya sa laptop niya. It's like he's very important or something. Sambit ni Knight. Para sila nagmi-meeting patungkol kay Norbert sa lilim ng puno. Tama naman. Anas niya bago pinatayo ang mga bata dahil papalapit na si Norbert. Let's unpack the boxes. Alok nito. Nag-unahan ng mga bata sa pagbubukas ng mga kahon at nagsitawanan pa dahil sa disenyo ng mga figurines sa loob. Namulsa si Norbert sa kanyang tabi. Ikaw yata ang totoong ate nila at akong adopted sa bahay na to. Natawa siya. Mali ah. Matas ang tingin nila sa'yo. Sabi pa nga ni Knight, para ka raw big star. Kinakabahan sila sa'yo. Ikaw naman. How come hindi ka na nai-intimidate sa akin? Tinitigan siya ni Norbert. Kasi hindi naman po ako bata. Sagot niya. Isa pa, paano ako matatakot sa'yo eh? Simpleng pagkain nga sa tamang oras. Nahihirapan ka. Sir, may ulcer ka po.
Patagal na ako magaling sa sakit na yan. Nagtaka si Rufa. Kung ganon, ba't di ka pa bumabalik sa opisina? Ang sabi, kaya ka lang naman nag-work from home kasi pinilit ka ni Ma'am Helen dahil sa sakit mo. Nung una, oo. Naririnig ko ang ingay niyo mula sa opisina ko. I never keep my doors closed kasi iniisip ko kapag may kailangan ng mga bata o ikaw, makakapasok kayo agad. Lalo ka na dahil panay ang hiyaw mo kapag pinaprank ka nila. Humaba tuloy ang nguso ni Rufa. Wow, naririnig mo pala yun at ni minsan hindi mo ako tinulungan. Hindi ko alam kung paano. You said it yourself. Takot sila sa akin. At totoo niyan, kinakabahan din ako. Paano kung umiyak sila at hanapin ang nanay nila? What will I say? Inabot ni Norbert ang manggas ng suot niya at pinalipat siya sa pwesto nito. I'm sorry if I neglected you. Hinayaan ko sila na ibuli ka and it's wrong. You cook for us. Hindi ka inutusan na magbantay sa kanila. Napapikit saglit si Rufa dahil sa nakakalunod ang halimuyak ng pabango na lalaki. Hindi niya kakayanin kung sasabayan pa ng gwapo nitong mukha ang pakikipag-usap sa kanya. Tumikim siya at marahan tumango. Ang laki ng binigay ni Ma'am Helen, Norbert. Hindi rin naman ako nasaktan sa mga prank nila. Isa pa, naging malapit na kaming apat. Mga bata sila na kinulang sa pag-aaruga at atensyon. Hinihintay nila na umalis ako dahil iniisip nilang walang kahit sino makakatagal sa kanila. Sabi pa nga ni Alexander, kahit nanay nila, iniwan din sila pagtagal eh. Tumawa siya. Pasensya na lang dahil mukha akong pera at nasanay na ako sa kalokohan nila. Natawa si Norbert. Sabay nilang tinignan ng mga bata at nakitang tumigil na nga mga ito sa pag-inspeksyon sa bawat figurine at ngayon ay tutok na tutok sa kanila habang pabulong na nag-uusap. Umatras si Rufa nang mapagtanto niya na halos magdikit na pala sila ni Norbert. Lumapit siya sa triplets at inumpisahan ang paglalagay ng mga figurine sa bawat sulok ng bakuran. Naging masaya ang hapon dahil sa bonding time ng triplets kasama ang kuya ng mga ito. Pag-uwi tuloy ni Rufa sa bahay kinagabihan, ay nakaramdam siya ng kakaibang lungkot sa dibdib. Gusto niya pa sana na makasama ang pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Alam niya na masyado na siya nagiging invested sa buhay ni Norbert, subalit ngayon lang niya nasubukang mag-alaga ng ibang tao. Naa-attach siya ng husto at nahihirapang ihiwalay ang trabaho sa nararamdaman. Oh, ba't nakalukot yung mukha mo? Untag ng kanyang ina habang kumakain ito. Wala may iniisip lang. May good news. Nakahanap ako ng trabaho sa karinderya doon sa labasan. Maglilinis-linis lang at maghuhugas ng pinggan. Minimum ang sweldo, libre ang kain. Hindi na ako babiyahe. Okay naman, di ba? Paano si Miko? Agad niyang naisip ang kapatid dahil walang maiiwan dito sa bahay. Pwede ba magdala ng bata sa karinderyang yan, ma? Ha? Malamang hindi pwede. Hindi ko mababantayan si Miko kasi para na rin ako nag-all around doon. Busy lagi sa karinderya kumpara sa ginagawa mo kina Helen na nagluluto ka lang. Naisip ko, ikaw nang magdala kay Miko. Magluluto ka sa umaga, uupo lang siya sa sulok. Tapos nun, mababantayan mo siya hanggang sa magluto ka na naman sa pananghalian. Edi pareho lang nung ginawa mo sa almusal. Paupuin mo lang siya sa gilid. Pagdating naman sa pagkain, hatian mo na lang siya ng parte mo. Ganon. Napahawak siya sa ulo. Balak niyang dalhin si Miko kina Norbert pero bilang pagdalaw lang at hindi permanente araw-araw. Paano kung mag-away ang mga ito at magkasakitan? Maiipit siya sa gitna. Manaman. Kaysa naman pahintuin natin ng pag-aaral si Cindy para mabantayan si Miko, di ba? Ayaw mo naman siguro mapunta sa ganon. Hinilot niya ang sentido. Ma, kasi hindi ko maintindihan eh. Sapat naman na yung pera ko mula kay Ma'am Helen. Sa gusto ko magtrabaho bakit ba? Kumikita ka na malaki, paano naman ako? Hindi ko pa naririnig na sabihin mong alagaan mo ko sa pagtanda ko di magtatrabaho ako hanggat kaya ko pa. Napailing si Rufa. Saan naman nagagaling ang sinasabi ni Mama? Tanong niya sa sarili. Bumaba si Cindy ng hagdan. Anong pinag-uusapan niyo ate? Nabanggit kasi ang pangalan ko. Nakasuot na ito ng uniform para sa sideline bilang crew sa isang fast food. May pera na tayo para sa OJT mo. Huwag ka nang kumuha ng maraming oras sa trabaho, okay? Nag-graveyard shift ka pa. Pagbabago niya sa usapan. Maluha-luha itong lumapit at yumakap sa kanya. Salamat so much, ate ko. The best ka talaga. Para sa'yo, syempre kahit ano. Sige na, lumakad ka na. Sumaludo ang dalaga. Okay, alis na ako ate. Bye, ma.
Pinanood ng kanyang ina si Cindy saka umiling sa kanya. Mahaba-haba pa naman ang panahon. Huwag lang sana siyang magpadala sa mga lalaki at mabuntis ng kung sino riyan. Naging mapakla ang kanyang ngiti. Wala pong boyfriend si Cindy, ma. Babae yan, magaling maglihim. Malay natin, di ba? Ipagdadasal ko na sana malayo siya sa tukso para hindi masayang paghihirap natin. Tumayo na si Rufa at tagpa siyang umakyat. Matutulog na ako, ma. Naisip niya si Norbert pati na ang ina nito na si Ma'am Helen. Anong klase kaya ang buhay niya kung sa parehong estado sila lumaki? Makakapagtapos siya ng pag-aaral at hindi sila mamomroblema sa mga bayarin. Makakaya siguro niyang pantayan si Norbert at tignan ito sa mga mata. Napakalayo ng kanilang agwat. Natauhan lamang siya na mahiga sa maugang kama. Bakit ba ganoon na lang siya ka-obses sa buhay ng lalaking yun? Kahit ayaw niya, nagbasa siya ulit ng mga libro para sanayin ang utak at bibig sa muling pagsasalita ng Ingles. Nagsasearch siya patungkol sa trabaho ni Norbert para kung sakali na magkwento ito, maiintindihan niya. Hindi siya marunong sa mga mamahaling pagkain, pero nagsasearch siya ng mga recipe videos sa internet para iluto ang mga pagkain kahit siya mismo ay hindi pa natitikman. Normal lang naman siguro maging ganito sa boss, di ba? Tanong niya sa sarili habang tinititigan ng electric fan. Gusto ko ma-impress siya sa akin kahit si Ma'am Helen naman ang nagbibigay ng sweldo ko. Gusto ko makatulong sa mga problema niya at natutuwa ako kapag nasasarapan siya sa mga niluluto ko. Okay lang naman ang intention ko, di ba? Alam ng puso niya ang sagot. Hindi. Nahuhulog na siya kay Norbert at iyon ang totoo. Naglandas ang luha sa pisngi ni Rufa. Iniisip niya kung may araw ba na siya naman ang makararanas ng pagmamahal. Kino-question niya ang sarili dahil mahirap na nga siya, hindi nakapagtapos, tumatanda na pero nagkakagusto pa sa taong hindi niya maabot. Pumikit siya at inalo ang sarili. Ano ngayon kung gusto ko siya? Hindi naman ako aamin. Basta ba't hindi lang siya magpapa-obvious, hindi mawawala ang trabaho niya, pati na ang tsansang mapatagal pa sa buhay ng triplets. Kinabukasan, halos mabali ang leg ni Miko habang nakatingala ito sa mga naglalakihang bahay subdivision ni Norbert. Natutuwa si Rufa sa gulat na ekspresyon nito dahil naaalala niya ang sarili dati. Ganoon-ganoon din siya. Pagpasok nila sa bahay, agad na bumungad sa kanyang triplets na isa-isang humalik sa kanyang pisngi. Is this your brother, Ate Rufa? Tanong ni Achilles. Opo, ito nag-iisa kong kapatid na lalaki. He is Miko. I have a sister too pero malaki na siya. Sabi niya. Hi Miko! Bati ni Alexander sabay abot sa kamay ng kanyang kapatid. Let's play! Hindi siya masyado nag-i-English ha, huwag niyo siyang paiyakin. Bilin niya bago pumunta sa kusina upang magluto. Bumaba si Norbert mula sa silid nito at lumapit sa kanya. Good morning. Kapatid mo ba yung batang kasabay nila maligo sa bakuran? Natigilan si Rufa at nagmamadaling pumunta sa likuran ng bahay. Nakita niyang triplets na kanya-kanyang kusko sa katawan habang ang kapatid niya naman ay lumalangoy sa malaking batya na ginagamit ni Norbert kapag nag-handwash. Miko! Naligo ka na sa bahay, di ba? Bulalas niya. Gumisi ang kanyang kapatid. Ate, mas matamis ang tubig nila dito. Ano mas matamis? Gusto mo lang maligo ulit eh. Paano yan? Binasa mo ang damit mo, wala ka ng pamalit. We have clothes he can wear. Ani Knight. Lumapit pa ito kay Miko para shampoohan ang buhok. Tumango na lamang siya dahil huli na. Bilisan niyo dyan! Pagbalik niya sa kusina, si Norbert ang naghahalo ng iniwan niyang fried rice. Akin na, pasensya na, iniwan ko na lang bigla. No prob. Kumusta? May binalian ka pa sa kanila? Wala pa. Dapat siguro, putuli na lang yung connection ng tubig sa hose doon sa likod. Duda ko, araw-arawin nilang pagligo sa bakuran. Sagot niya. Umiling si Norbert at hinawakan ng kanyang balikat. Relax. Mababagot din ang mga yun. Hindi naman sila mapapano sa likod kaya hayaan mo na. Pasensya na't na-impluensya ng triplets ng kapatid mo. Yun nga. Pwede ba dalhin ko si Miko dito araw-araw? Wala kasing maiiwan sa bahay at maliit pa siya. Dito mas matututukan ko siya kahit papano. Calm down, it's fine. Mabuti na rin at may kalaruan 3 para naman hindi ka nila laging inaasar. Siya nga pala. Ako rin, papasok na sa kumpanya mula bukas, kaya kayo na lang maiiwan dito.
I will leave you my number para makausap mo ko. Umatras si Norbert. Tatawagin ko ng mga bata para makapag-almusal na tayong lahat. Bumigat ang puso ni Rufa nang marinig ang balita. Alam niya na may araw na babalik talaga si Norbert sa trabaho nito at hindi permanente ang work from home nitong setup. Hindi niya lang inasahan na bukas agad. Para naman kay Norbert, walang masyadong nagbago nung magbalik siya sa kanyang aktwal na opisina. Marahil ay napuna naman kahit na papano ng video meeting nila ang kanyang presensya sa kumpanya. Siya ngayon ang naninibago dahil masyadong tahimik ang silid kumpara nung nasa bahay pa siya. Wala nang tawanan ni Rufa at ng mga bata. You look lost. Puna ng kanyang sekretarya na si Lance. Side effect ba yan ng mga gamot na ininom mo? Baliw, hindi. I just suddenly miss my home. Napamahal ka na sa mga bata. Bahagya siya napangiti. Of course, kapatid ko mga yun. With the help of our cook, si Rupa. Tanda mo pa ba siya? Napatino niya mga kalokohan nila. She helped me understand the needs of the kids at ngayon, mas kalmado na sila. Naningkit ang mga mata ni Lance. Is she pretty? Yes, alam mo yung tipo na mukha na kapag nakasmile, doon lumalabas ang dimple at bumibilog ang pisngi. Her face is like that. Wait, she said hinanap niya ako sa social media. Susubukan ko ring hanapin siya dito. Maybe may picture siya na nakapost. Hinalugog niya ang internet at nahanap din sa wakas ang account ni Rufa sa isang app. See, this is her. Okay, I get it. Pero di ba kung ganda pag-uusapan, may mga mas maganda pa sa kanya dito sa office. Our HR department head is a former Miss International candidate. Napaisip si Norbert bago umiling. Titigan mo na maayos si Rufa. She has a friendly and approachable vibe tapos yung smile niya. Sabi niya ang asset niya. She knows how to cook tapos madiskarte pa. Maya-maya pa ay ngumiti si Lance at ibinaba ang kanyang phone. I get it. Oo na. Kuha ko ng punto mo. You have the biggest crush on this woman. So, do you want an advice? Iniwas ni Norbert ang tingin. I'm not sure what she likes. Sinabi ko na rin naman sa kanya dati na single ako. I'm afraid baka pangit ang first impression niya sa akin kasi nung una kaming magkakilala, bad mood ako at sumasakit ang sikmura ako. Sa tagal yung nagsama sa bahay, nagbago na siguro ang pananaw niya sa'yo. I know for myself na mabait ka naman kahit madalas sa istrikto. How about some flowers, chocolates? That's a good start. I want to help her cook. Basta nagluluto siya o nagbe-bake. Focus siya sa ginagawa. Napabuntong hininga si Lance bago tinapik ang kanyang balikat. May rason ka na para umuwi na maaga. We should hurry up. Natanggap niya ang text ni Rufa na mag-alas 11. Humihingi ito ng ebidensya na nagtanghalian siya. Napangiti tuloy siya. Tatawagan niya ito maya-maya para marinig niya rin ang mga bata habang kumakain siya. Nang pumatak ang alas 5 ay nagulat si Rufa dahil maagang umuwi si Norbert. May dala itong bulaklak. Hi, kumusta ang araw mo? Bati nito sa kanya. Ha? Ayos lang. Para saan to? Para sa'yo. Sabi mo sa text gusto mo yung kulay na red so I bought this. Hindi niya malunok ang laway. Itinabi niya ang ginagawa at tumayo para harapin si Norbert. Hindi ko pa naman birthday ah. Alam ko, but you're pretty and kind. Ha? Tinitigan niya ang mukha ng lalaki. Gumiti ito sa kanya at sinabi sa maamong boses. I like you a lot. Nagpanting ang kanyang tainga at bumagsak pa yata ang panga niya sa lupa. Like? Me? You like me? Oo naman, why not? Hindi siya makasagot kaya si Norbert na mismo ang nagabot ng kanyang kamay. Natawa si Rufa dahil sa gulat. Seryoso ka ba? Wala naman ako maidudulot na maganda sa buhay mo eh. Mayaman ka na, successful ka. Kahit sinong piliin mo sigurado akong bibigyan kanila ng chance. If it's not you, wag na lang. Sinabi mo na wala kang maidudulot na maganda sa buhay ko. Rufa, na makilala mo ko, may iniinda akong sakit at malayo ang loob ng mga bata sa akin. Those were simple things na maiiwasan lang kung talagang desidido ako pero sa tulong mo, bumuti ang kalagayan ko. Tapos naayos pang relasyon naming magkapatid. Kung dahil lang naman pala riyan, tumatanggap ako ng simpleng thank you. Hindi na kailangan to. Kumunot ang noon ni Norbert at mukha nagtatampo. Ay, hindi ka nakikinig, Rufa. Saying thank you is easy. But I want to kiss you while saying it.
Normal ba yun? No, because I want us to be more than friends. Hindi tayo bagay. Pamimilit ni Rufa. Maybe hindi tayo bagay para sa'yo, but give me a chance. I still want to be with you. Kumibot ang labi ni Rufa. Gustong-gusto niyang umoo. Ayaw niya lang na magtagal pa at pagsisihan ni Norbert ang pagpili sa kanya at iwan siya. Handang-handa pa naman siyang pumayag sa kung anong gusto nito kapag naging sila. Lumapit si Norbert. I'm not hearing a no from you. Lagi ka may rason pero hindi ka tumatanggi ng diretsyo. Ito ba yung sinabi nilang pagpapakipot? Nahampas niya ang braso nito. Hindi ya! Then, tell me. Hamon ng lalaki. Napalingon siya sa labasan ng kusina at nakita ang 4 na ulong nakasilip sa pader. Hoy! Kayo ah! Pumasok nga kayo dito! Nagsitakbuhan ng mga bata. Nauna si Norbert na kumalas. Kakausapin ko sila. Aalis sa sana ito kaya inabot niya ang braso ng lalaki at sumabay sa paglabas. Napangiti ito na malapat. Kapag di ka bumitiw, I will take that as a yes. Humigpit ang hawak niya kay Norbert bago tumango. Eee! Tili ni na Alexander habang pinapanood ang kanilang paglapit. Ate and kuya, sitting on a tree. Kissing! Umiling si Norbert. Hindi ako nagturo niyan, promise. Nag-iwas lamang siya ng tingin bago nilapitan si Miko at tumabi dito sa sofa. Ate Rufa is the same age as me. She's kind, she's funny, and she's very, very pretty. Panimula ni Norbert. I want her to be my girlfriend. Ngayon, I am courting her. When you like someone, you have to prove to them that you are capable, that you are strong. You can provide and that they can depend on you. Alam na namin yan, kuya. Narinig namin kanina gusto mo lang ikisi ate. Seryosong sabi ni Knight. Ate is so good. Kapag umiyak siya, we will prank you seriously. Banta ni Achilles na tinanguan din ni Alexander. No problem. Proud na umiling si Norbert. You will see. Habang pauwi si Rufa ay ang bilis ng takbo ng kanyang utak. Ihahatid sana siya ni Norbert pero gusto niya mapag-isa muna. Anong tingin mo kay Kuya Norbert, Miko? Gwapo siya, parang ako. Tapos may palasyo sila ate. Sabi nito saka tinuro ang isang eskinita. Si Mama! Naabutan niyang kumakain ng balot ng kanyang ina kasamang isang lalaki. Nakita sila nito. Miko! Rufa! Ito yung panganay at bunso ko. Mga anak, ito si Tito Ryan nyo. Hello, Tito! Hindi umimik si Rufa. Nakikita niya naman na masaya ang nanay niya sa lalaking kasama nito, sabay silang umuwi. Mabait yang si Ryan. Nagkakilala kami sa karenderya. Okay lang ma. Love life niyo naman yan. Ngumiti ang kanyang ina kaya napagpasya niyang ikuwento ang panliligaw ni Norbert. Kumunatan noon ito. Mayaman yun, di ba? Kahit papaano makakampanti ka na sa buhay kapag yun na nakatuluyan mo. Basta ba huwag ka lang magpapaloko at dapat huwag mong hayaan na may makalapit sa kanya na ibang babae. Okay lang na magnobyo ako, ma. Natawa ito. Oo naman. Ako nga meron, hindi na kita pipigilan. May pera naman na para kay Cindy. Mabuti na lang at nagbago na sa wakas ang isip nito. Kinalaunan ay nasorpresa si Rufa sa pagiging masigasig ni Norbert sa panliligaw. Nalaman na lamang niya na tinawagan nito si Ma'am Helen kaya dumalaw ito at binigyan siya ng ampaw na may lamang pera sa loob. Wow naman ma, it's like you don't trust me. Reklamo ni Norbert sa ina nung mauwi ito. It's an early welcoming gift. Gustong-gusto ko itong si Rufa. I'm claiming her as my daughter now. Bahala ka na kung paano mo siya mapapapayag. Sabi ng ginang bago kumapit sa kanyang braso. Para namang mga palakan triplets kung magpapansin kay Ma'am Helen. I want chocolates! Sabi ni Achilles habang si Naitaman ay hila-hilang kamay ni Miko para palapitin ito sa kaguluhan. Miko and I, gusto namin ng remote-controlled car. I want world peace! Sigaw ni Alexander na tinawanan ni Ma'am Helen. Dear, kahit ako, hindi ko afford yung world peace na yan. Naintindihan niya sa wakas kung ba't hindi kakayanin ni Ma'am Helen ang pagbabantay sa mga bata. Masyadong ini-spoil ng ginang ang triplets. Lumapit si Norbert sa kanya at bumulong. Me, I want your yes. Sumilip siya sa mukha nito. Yes.
Nagulat siya nang humiyaw si Norbert at buhatin siya. The world champion! Rufa! Umiling siya at natatawang hinampas ang balikat nito. She said yes, ma! Pumalakpak ang ginang. I will order food. Let's celebrate! Lumipas ang ilang taon. Sa bakurang dati tahimik at malamig. Ngayon ay masiglang tawanan mula sa maraming tao ang maririnig dahil sa kumpletong pamilya ni Rufa at Norbert. Nakaayos sa hardin na mahabang mesa. Pinalamutian ng makukulay na banderitas at bulaklak na paborito ni Rufa. Kuya, is everything ready? Tanong ni Knight habang bitbit ang singsing na nasa kahita. Of course. Ngumiti si Norbert habang inayos ang kwelyo ng suot niya. Espesyal ang araw na yon dahil doon mag-uumpisa ang pagle-level up ng relasyon nila ni Rufa. Everything is going to be more special. Sa loob naman ng bahay, kabado si Rufa habang inaayusan ng kanyang kapatid na si Cindy. Ngayon ay bumabiyahe na ito sa cruise ship at doon nagtatrabaho dahil nakapagtapos na sa pag-aaral. Ang simple lang ng dress ko, baka matawa ang mga bisita. Sabi niya. Tumigil ka nga ate. Natatawang saway ni Cindy. Ikaw ang pinakamagandang babae na kilala ko. Ang kailangan mo lang isot ngayon, confidence. Dumungaw si Miko sa pinto. Ate Rufa, ready na lahat. Ang dami-daming pagkain, parang fiesta. Ngumiti si Rufa saka huminga na malalim. Ay, sige, tara na. Ang akala niya, isang simpleng birthday celebration lang ang mangyayari. Hindi niya inakala na sa gitna ng party, luluhod si Norbert at maglalahad ng singsing. Will you take me as your husband? Let's move forward together, Rufa. I promise to cherish you, respect you and love you until my last breath. Sambit nito. Will you marry me? Halos mapunit ang labi niya dahil sa pangiti. Tumango siya ng paulit-ulit at sa isang iglap. Para bang nabalot ng samot-saring kulay ang mundo. Lumulutang siya sa tuwa at nagsisigawan ng mga bata. Atin, kuya! Sitting on a tree! Kissing! Pagkanta ng mga bata na sinabayan ng mga nakatatanda. Nanguna pa sa pagsayaw ang kanyang ina na sinamahan agad ang partner nito na si Tito Ryan. Kalaunan ay natanggap na niya ang relasyon ng dalawa dahil seryoso ang mga ito. Hindi niya hahadlangan ang kasiyahan ng ina lalo pat siya mismo ay kontento na rin. At sa ilalim ng mga bumbilyang nakasabit sa puno, sa gitna ng masayang musika, tawanan at masarap na pagkain, natapos ang gabi na may panibagong simula. Si Rufa, ang dating ordinaryong kusinera, ngayon ay magiging asawa na ng isang CEO. Hindi man sila nagsimula sa tradisyonal na paraan. Bumuo sila ng isang pamilyang mas masarap pang samahan kaysa sa kahit anong recipe, niluto sa pagmamahal, tinimplahan ng pag-unawa, at inihain ng tadhana. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!